Hello mga kamestro, welcome back again to our channel, and isang vlog na naman ang gagawin natin sa umagang ito. Bago ako maligo, no, kasi ako ialis, papunta ako ng PRC Prosecution Office sa Quezon City. May kailangan na sikasuhin. Pero bago yan, gusto ko lang i-address yung nakita ko doon sa isang post na tinatanong kung ito ba mga nangyayari na mga katastrofe, for example, typhoons, no? Yan ba ay cover ng tinatawag nating CARI or Contractors All Risk Insurance? I think meron na ako isang vlog nito, no? Pero i-emphasize na lang natin ulit na hindi ibig sabihin na ang CARI speaks about all risk ay cover talaga yung lahat ng mga risk na nangyayari sa construction, katulad ng mga typhoon, lindol, no? At iba pang mga aksidente sa ating construction site. So hindi totoo yon na pag sinabi mong contractors all risk insurance, cover niya, no, lahat kung ano man ang mangyari sa site, kung ano man yung mga catastrophe na darating, ano man yung mga mangyayaring fortuitous event or force majeure, hindi ho yun totoo na cover yan ng ating all risk insurance. Sa mga hindi pa nakakakita ng tinatawag nating insurance policy. Ang insurance policy natin, may tinatawag tayo diyan na inclusion and saka exclusion. So, sa pagkuha natin ng CARI, ang mga pagkakamali palagi ng mga contractor, no, na pagka sinabing kailangan namin na mag-submit ka ng CARI policy, kailangan mong kumuha ng contractors all risk insurance doon sa aming accredited insurance company. Isasubmit mo dito. Anong ginagawa ng karamihan? Nag-a-apply lang sila ng CARI, sasabihin nila doon sa insurance company, bigyan mo ako ng CARI. No? These are the amount na nire-require na covered ng CARI. Actually, hindi yon yung amount na pagbabasihan mo. No? Ang pinaka-importante sa pagkuha ng tinatawag ng contractors all risk insurance ay ang tinatawag nating risk management analysis. Kailangan mong gumawa ng risk management analysis. Bakit mo kailangan gawin yon? Kailangan mong alamin sa isang construction project mo, what are those potential risks? Kasi hindi naman lahat ng mga sites natin ay pare-pareho yon, no? Lalo na for example, nasa landslide prone areas ka, no? So potential risk sa iyo yon, yung mga landslide na yon. Sa flooded prone areas ka, potential risk sa iyo yung mga activities or mga happenings na yon. So kailangan mong makita yan sa iyong risk management analysis. What are those potential risks that you will be encountering later on when your construction project commences? That is very important. Ngayon, may tinatawag tayong mitigation, no, sa ating risk management, no? May tinatawag tayong risk transfer. No? Ano ibig sabihin ng risk transfer? Yung risk transfer na yan, nakikita mo yung potential risk, pero hindi mo siya pinasama sa coverage ng inclusion sa iyong insurance. Bagkos, ang ginawa mo, pinasubcontract mo yung portion ng work na yan, and yung potential risk sa portion ng work na yan na pinasubcontract mo sa iyong subcontractor, na i-transfer mo doon sa kanya yung potential risk. And of course, you have to require also your subcontractor to provide you his or her own CARI policy. Ganun yon. Ita-transfer mo sa kanya. Matatanggal sa iyo, ita-transfer mo sa kanya, siya na yung bahala ngayon sa mga expenses, kung ano man yung expenses incurred, no, doon sa mga potential risk na na-transfer mo sa kanya yung mga activities na yon. Ngayon, ang hindi mo naman mai-transfer
at sa tingin mong kaya ng bulsa mo na pagka nangyari yon ay okay na, kaya ko yan, mayroon akong contingency, ako na magbabayad yan. Hindi mo rin isinama doon sa iyong insurance na magiging part ng inclusion. So ikaw yung mag-shoulder nun. Ngayon, yung remaining potential risk na sa tingin mong hindi ko kaya yan, kailangan i-insured ko yan. Kailangan you have to inform the insurance firm na pinagkukuhanan mo ng iyong contractors all risk insurance na dapat itong mga potential risk na ito, yung mga nakalistang ito, kailangan makita ko yan sa inclusion. Kailangan part yan ng inclusion. Bakit ko sinasabi yan, mga kamaestro? Kasi pag kumuha kayo ng carry sa isang insurance company, mayroon na yan silang templated na carry policy. Yan ang nangyayari, no? Templated. And yung templated na yan, pag tiningnan mo, basic potential risk ang nandoon. And mostly, yung nakikita ng isang technical person sa project na potential risk, mostly sa mga insurance company, sa carry, na belong sa exclusion. Mostly. Kaya sinasabi ko sa inyo, the use of risk management analysis, gagawa ka ng risk register, no? Para makita mo doon ano yung mga malalaking risk na kailangan i-cover ng iyong insurance company. Para pagka nangyari yan, sure ka na nasa inclusion yon at babayaran yan ng insurance company. Kasi pag kumuha ka lang ng basic, and then later on, hindi mo na pansin na yung mga potential risk na yan ay nasa exclusion. Pag nangyari yan, hindi mo yan makiklaim sa iyong insurance company. Manggagaling pa rin yan sa iyong bulsa. Ikaw ngayon ang magbabayad. Ikaw ang magpapagawa. Ikaw yung mag-spend ng expenses sa recovery ng mga nangyayaring catastrophe na yon. No? Lalo na yung mga force majeure, mga fire, no? Hindi yan usually cover sa ating contractors all risk insurance. Pero pwedeng i-cover, no? Pag ni-request mo yan sa isang insurance firm na kailangan i-cover yan as part ng inclusion, anong gagawin nila? Gagawan lang nila yan ng tinatawag nating special endorsement. At yung special endorsement na yan, dahil gagawin nila yon, magkakaroon ka lang ng adjustment ngayon sa iyong insurance premium. Kampante ka. No, kampante ka kasi yung nasa risk register mo, no, bago nagsimula yung project, tiningnan mo na ano yung mga potential risk, naaral mo, alam mo na kung anong itatransfer mo by subcontract, ano yung sariling bulsa mo, kaya mong spend ng money mo pagka nangyari yan, no? Kampante ka at masasabi mo na kahit mangyari yan, bayad yan ng insurance ko later on, no? So, mga kamaestro, yan ang isang aral na napaka-importante nitong contractors all risk insurance. Ang problema natin minsan, hindi tayo gumagawa ng risk management analysis. Wala tayong risk register at hindi natin sinasabi sa mga insurers natin na these are potential risks in my part. This potential risk should be covered in your insurance policy as inclusion. Yan. So mga kamaestro, tandaan ninyo yan na hindi ibig sabihin na sinasabing all risk insurance yan. Cover na kahit anong mangyari. No. You have to see to it that you request your insurer that the potential risk in your risk register is part of the insured in the policy. So, yun lang sa umagang ito. Magandang umaga sa lahat.